Hello guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. Sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for October 7 hanggang 13. Ayan, para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Aquarius. So kung bago po ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like rin po na ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo, importante po kasi ito. Sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin na yung mga readings po, they will be for guidance purposes. Meron po tayong free will, gamitin natin ito. At kung nais nyo pong magpa-schedule ng private reading or ng spellworks, pwede nyo po kayo message ng diretso sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa baba sa description ng video. At kung sa nais po na mag-support ng ating channel para lumago po ito, you can click the join button or the thanks, yung heart sa baba. Or you can send a donation via GCash or Maya. The number is in the bottom of your screen. Aquarius, how are you? how how is you? Tingnan natin. So meron tayo dito Two of Swords tsaka Time to Go. Hmm. So, 2, this is the number of balance, the number of partnership. Habang si Swords is about air, about their mind and intellect. My dear, it's a good decision. Actually, ando na parang feeling mo, nasa stuck up ka sa kinakalagyan mo. Na parang ano ba, parang nasanay ka lang naman kasi. O yung you have this feeling na wala kang mapuntahan or matakbuhan. Alam mo, siguro it's time din na you need to check. Kasi napansin mo na may mga bagay na nagre-repeat sa buhay mo na pilit mo iniiwasan. Maybe it's time, hindi nga maybe, time naman siguro mag-self-reflection ka. Ano ba yung mga bagay na kailangan mong iwanan talaga? Yung mga kinikip mo ba ngayon, pwedeng bagay, paniniwala to, mga tao, kung ano man, lugar, tama pa ba para sa'yo? Is it really still healthy? Is it really still helping you? Kasi mapapansin mo, you're in a cycle at gusto mong mawala sa cycle na 'to. Pero kapag umalis ka sa cycle na 'to, alam mo na may mga kailangan kang bitawan. Alam mo may mga kailangan kang iwanan. Alam mo na merong mga kailangan kang talikuran. It will be hard, yes, hindi tayo magsu-sugarcoat. However, it is necessary. Mahirap, pero kailangan. Hindi ano yun, parang ganito, kapag napilayan yung isang tao, sabi na na-dislocate yung buto, 'di ba 'pag mga napapanood natin, ang sakit nun. Pero minsan ano, tawag dito, na ayaw nila ipagalaw, parang may mga iba na parang, "Wag mo lang galawin, mong galawin masakit." But to heal, for that to heal properly, kailangan talagang ibalik sa ayos. Isang matinding bagsak ng sakit yun, pero necessary. Masakit pero kailangan. Ito yung moment na pinapala sa'yo ng universe, ano ka, nasa point of being torn. Nilagay ka nga ng universe na tinatawag nating ano, fork in the road, a decision making that needs to be addressed. Andoon ka ngayon sa lugar na kung saan binibigyan ka ng sansinukob ng pagkakataon na makapagdesisyon, makapag-isip kung ano ba talaga yung dapat mong piliin, na magkaroon ka ng kamalayan na eto bang kinakalagyan, eto mga 'tong mga niyayakap ko pa ba 'to, tama? Kasi ikaw yung nahihirapan, eh. Oo, sabihin natin may temporary may happiness naman dinadala 'tong mga 'to, pero andoon na ano, tinatawag ka ng universe, sabi nung Time to Go, tinatawag ka ng universe na ano, na to move forward, eh. Andun ba na mas pipiliin mo yung temporary happiness
kaysa doon sa tapos sa bandang huli wala na ring keme o andoon na pipiliin mo ba yung long-term happiness na sa bandang huli, sitting at peace ka na kasi andoon na you are free from doon sa mga pains na yun. Hmm. Yun yung isang katanungan na dapat mong binibigyang pansin, isang bagay na kailangan pinag-iisipan mo, isang bagay na kailangan mong binibigyan ng tamang atensyon. Kasi sa bandang huli, eto lang yung hard reality, we treasure them a lot, binibigyan natin ng tamang atensyon, ng tamang panahon, pero hanggang kailan sila magtatagal din sa'yo, 'di ba? Ano ba nagko-cross kasi sa'yo at hindi ka makapag-decide ng maayos? The Empress and Truth Be Told. Okay. So, paglunok ng pride. So, Empress kasi, this is about the female energy or the female energy siya. So, tungkol din sa motherhood, nurturing, tapos connected siya sa planet na Venus, which is the planet of love, tapos truth be told. Minsan talaga mahirap umamin na mali tayo. Aminado tayo do'n. Mahirap na tanggapin natin na yung naging desisyon natin, hindi tama. That is some hardcore thing to do. Kasi andoon yung punto na kapag nagdesisyon tayo or, binalikan natin yung mga kailangan nating ayusin, alam natin na lulunukin natin yung pride natin. Alam natin na aamin tayo sa mga naging maling desisyon. Technically kahit kanino, Aquarius, huwag kang mag-alala, kahit kanino mahirap 'tong gawin. Kasi andoon na hihilain ka magpakumbaba, hihilain ka na na ma malikluhod, malikluhod daw tawag yun. Kasi ilalagay ka sa mararamdaman mo na nandun ka sa sitwasyon na alam mo sa sarili mo na hindi mo magugustuhan. Kahit sino naman, 'di ba? Kasi parang pakiramdam natin napapahiya tayo. Pero you know what, sabi nga nung truth be told, the truth will set us free. Masakit pero kailangan. May mga nakikita ko dito na may mga tao na kailangan mong mag-reach out sa kanila. May mga tao na kailangan mo pilit na abutin sila. Kasi kung i-a-analyze natin, alam mo sa sarili mo, ikaw yung may pagkukulang. Ikaw yung may hindi nagawa na dapat mo ginawa. Ikaw yung andun ka sa lugar na kung saan alam mo yung nagpadala ka sa emosyon mo. And unfortunately, emotions is hindi yan strength mo, eh. Given na air elemental ka, nandito. So, 'pag binalikan mo yun, 'di ba, alam mo may mga kailangan kang ayusin. Then it's the card arcade telling you, go ahead, ayusin mo 'to. Kasi alam mo sa sarili mo na yun yung tamang gawin. That is the thing to do. Sometimes love, sabi nga nung card of the Empress, minsan kasi yung love masakit siya, eh. Meron tayong tough love. Maraming klaseng love, 'di ba? Yung tipong, um, cariño brutal. Hindi ko alam kung anong tamang term gagamitin ko. Yung tipong ganito, parang 'di ba 'pag magulang 'pag dinidisiplina yung mga anak, na mahal kita kaya kita dinidisiplina. At first siguro hindi natin maintindihan bilang mga bata, bakit kailangan tayong mapalo, bakit tayo kailangang mapagalitan, bakit kailangan tayong ma-grounded. Pero kung babalikan natin, ang laking positive impact nun sa buhay natin. Naging tayo yung mga 80s and 90s na bata, tayo yung nakaranas ng gano'ng klaseng disiplina, pero tayo yung lumaki na merong maayos sa pag-iisip, marunong tayong makisalamuha ng maayos sa mga tao, andoon na yung respeto, hindi nawawala. Ano ba kasi ang dessert card mo? Knight of Pentacles, tsaka Come to the Edge.
Dude, minsan changes, hindi yan lumalapit. May mga oras ang mga pagbabago, kailangan mong ikaw ang pumunta dun. Hmm. You need to give yourself the time, and ikaw yung kailangan mag-effort na habulin mo at puntahan mo yung mga pagbabago na nilalaan sa'yo ng sansinukob. My dear, hindi tayo siwan tamad na hihintayin na lang natin bumagsak yung bayabas natin. Sabi ng Knight of Pentacles, one of their isa sa mga hinihintay mo or kinakailangan mo is gusto mo magkaroon din ng iba, well, generally halos naman tayo lahat gano'n. We're looking for financial stability. We're looking na makakuha tayo ng lugar na kung saan, andoon na hindi na tayo masyadong nag-aalala pagdating sa ating mga pinansiyal na pangangailangan. Kung gusto puwede naman ibigay sa'yo ng universe yun, eh. Puwede naman niyang ilaan para sa'yo yun. Puwede naman niyang gawan ng paraan. Pero hindi lahat ng mga hinihiling natin ay ibibigay ng kusa ng sansinukob. Minsan kailangan nating umalis doon sa kinakalagyan natin. Kailangan nating iwanan kung ano yung nagpahirap sa'tin. Kailangan nating bigyan ng or bitawan, yung kung ano man ang umiipit sa'tin, kung ano man yung humahatak sa'tin para hindi tayo makausad at maging tao na kung saan yun yung disenyo ng sansinukob para sa'tin. Sorry, but eto yung wish na posibleng hindi i-grant ng universe. Mag-o-open ng path ang universe para sa'yo, pero hindi niya dadalhin kung ano yung nandun sa kabilang dulo or andun sa daan. Para sa bakasyon lang 'yan. Hindi ka makakapagbakasyon kung hindi mo pupuntahan. Oo, puwede mo makita siya online siguro, pero yung iba kasi yung nakikita mo online sa mga video o picture, pero iba kasi yung ikaw yung nakaka-experience. Iba yung ikaw ang nakakaranas. Iba yung ikaw yung nandoon. Ang laki ng pagkakaiba nun. Sabi nga nila, experience is the best teacher, which is totoo. We learn from our experience, and our experience teaches a lot. It tells us a lot. It gives us a lot of things that hindi natin matututunan lamang sa pakikinig o pagbabasa o pagtingin kung ano mang litrato yan. So it is a give and take situation ang ginagawa ng universe para sa'yo this time. Kaya nga siguro the time to go, dun ina-address yung inner desire mo na makawala kung nasan ka. Kasi talaga may mga iiwanan ka. Because yung mga patterns sa ginagawa mo, hindi na siya nagwo-work para sa'yo. Your foundation is the Eight of Cups and the never-ending story. So si Eight kasi is about power. Cups is about water, is about our emotion. And the never-ending story. Um, hmm, paano ko ba well, siguro andun yung part na akala natin kasi normal, meron minsan hindi pala, yung nakasanayan. One of them, ang nakikita ko dito is yung fear. Fear na maulit yung mga nangyari sa nakaraan. Kasi what I'm seeing here kasi with the Eight of Cups, ang dami sa inyo within the house of Aquarius, pinipilit nyo maging malakas, pinipilit nyo maging matatag, pinipilit nyo na lumaban. Andoon yung punto na pakiramdam nyo na lagi kayo iniiwanan ng mga tao, laging kayo na lang yung kailangang mag-adjust. Alam mo yung the more mo kasing iniisip yun, the more you are manifesting it, eh. Kaya siya nagiging paulit-ulit sabi ng never ending story. At this time right now na i-review mo, ano ba yung mga ginawa ko before that gave me that made my decision wrong? Ano ba yung mga hindi ko ginawa dati
Kaya naging mali yung tinatahak kong landas. The Eight of Cups, yes, tama naman na pinipilit mo maging matatag kasi sa mundo natin na halos kailangan, emosyon natin ay gawa sa bato o gawa sa bakal, kailangan natin lumaban. Pero hindi naman nag-work sa'yo dati, eh. Bakit kailangan mong ulit-ulitin? Kumbaga parang sa gamot, kung hindi naman effective yung gamot sa'yo, then ask a doctor, "Doc, 1 buwan ko na iniinom 'to, wala pa rin nangyayari." Time. It's time to ask for the help of the universe. It's time to have a reevaluation. It's time na yung patterns na ginagawa mo, yung dinadaanan mo ngayon, yung mga bagay na kung nasaan ka, time na para evaluate, am I still on the right track? Yes, sabi nga ni Lady Gaga, "You're born that way." Pero it doesn't mean na dahil you were born in that way, eh, you will also die in that way. Meron tayong free will, like ko sinasabi sa mga videos ko, gamitin natin ito ng maayos. Hindi ka tama na yung part mo na go with the flow. May mga oras, yes, go with the flow. It's the process that the universe wants us to do. Pero sa case mo ngayon, kailangan labanan mo yung flow dahil hindi ka patay na isda. Nakakapagod yun. Pero at the end, you will find that you did the right thing. Ano kaya parang sa may Alaska yata yung mga salmon na every year bumabalik sila sa lugar na kung saan sila pinanganak. At ang hirap nung pagdadaanan nila kasi paakyat. Talagang nilulundag nila yung mga talon para makabalik doon kung saan una silang lumaki, una silang pinanganak para doon sila ulit magpadami. Sometimes going back, hindi nga sometimes, madalas going back to your roots, going back sa mga tao na unang nagpahalaga sa'yo, yun yung kailangan mong gawin ngayon. Your past is the page of swords and imagine. Hmm. Sabi nila, imagination is a very powerful thing. Kasi ang daming pwedeng mangyari in terms of kapag iniisip pa lang natin. Actually, sabi nga dun sa napanood ko sa Law of Attraction, creation nagsisimula yan dito and ini-influence siya neto. Kaya pansin mo 'di ba kapag malungkot ka ang hirap kumana nito. Pero kapag masaya ka, ang ganda rin ng takbo nito. Kapag galit ka, damay 'to. Kasi this is influencing this. Hmm? So, sa past mo nakita natin dito na ang dami mo kasing alam mo yung tipong ang dami mong minanifest, pero out of emotions yung ginawa mo. Ang dami mong minanifest, pero andun yung punto na from a negative perspective na emotions siya nagsimula kasi. Siguro andun na naging kumpiyansa tayo, sa mga kinakalagyan natin, naging kumpiyansa tayo sa mga pinanghahawakan natin. Naging masyado tayong, um, ano ba yung term? Naging okey masyado doon kung nasaan tayo. Na masyado natin na-extend yung nakaapak na tayo ng boundaries ng ibang tao. Kasi yung page of swords siguro andun kasi na karamihan kasi sa inyo dito sa reading na 'to, sa energy, na hindi niyo naramdaman talaga yung essence ng isang family. Eh, siguro parang andun na naging immature din yung approach niyo, at some point. So, the universe is siguro nagkaroon ng hindi magandang mga pag-uusap, hindi nagkaroon ng magagandang, kinalabasan na kaganapan kasi hindi nabigyan ng tamang atensyon, yung part ng emotion mong yun, base dito sa cards mo. But andun kasi na
uso kasi sorry, uso kasi magsalita din. 'Wag nating gamitin yung dahilan na nahihiya ako. Ang dami nating naging desisyon na nating kinahiya, 'di ba? Pero ito yung essence na kailangan mo, eh. Tell them, "This is the emotional support that I need." Mahirap pero kailangan. Your future na ikaw, we have the Ten of Swords tsaka Greed. Well, I'm happy naman. Well, hindi 'to sa lahat kasi. I'm happy naman na marami sa inyo. Kasi Ten is about the end of the cycle, eh. Sword is about here, about the mind and the intellect. Madami sa inyo na pipiliin na gawin yung tama. And that is to connect with the right people. Um, Nandoon na pipiliin niyo na gawin yung tama kasi para isaayos niyo yung sarili niyo. Gagawin niyo yung tama na, "Ay, sige, eto yung eto yung magiging pamamaraan ko para iayos ko yung aking sarili." Hmm, um, paano ko ba sabihin sa'yo? Hmm, kasi na ano, eh, ng ah, ikaw ano, eh, tawag dito, nakikita mo na mapapagod ka din, eh. Nakikita mo na gusto mo na 'tong bitawan. Nakikita mo na parang tapos na dapat 'to. So, andoon na lilisanin mo din yung kung nasaan ka ngayon. Bibitawan mo tapos bibigyan mo ng, tamang atensyon yung mga kailangan mong bigyan. And there will be some reconnections na gagawin mo towards other people kasi nakikita mo na kakailanganin mo 'to. Kasi sila yung nandoon nung walang-wala ka. Nagiging medyo madrama na tagpo ito, pero andoon lang na isang palatay ng cards na may mga bagay na minsan hindi na natin maibabalik sa dati. Your physical environment is the Queen of Cups in Mending. Alam mo yung tipong ano, hmm, hindi kasi may mga tao na akala natin na kapag ano, "Ay, healing my inner childhood, blah, blah, blah." But actually, you're not doing that healing of your inner childhood. Andun kasi na oh, nakikita mo na ano, eh, parang yung ginagawa mo ngayon is temporary remedy para yung mga nararamdaman mo, yung mga pinagdadaanan mo, eh, temporarily maibsan o mahanapan mo ng paraan para makawala ka dun. Alam mo kapatid, you cannot heal mula sa lugar na kung saan una kang nasaktan. Hindi mo magagawa na doon, gumaling. Kailangan mong umalis doon. The Queen of Cups is saying din na, well, a lot of you na may parang older female energy na kailangan yung makipag-reconnect kayo kasi kailangan yung bigyang pansin na maayos yung connection niyo with this individual. Hmm. The universe is telling you na reach out. Hindi talaga sila ang mag-reach out sa'yo, kapatid. It will be you who will be doing the reaching out. Yeah, mahirap, pero again, it is necessary. Hmm. Kasi kung hindi, you will be stuck doon sa loop ng kung saan trusting, betrayal, mending, trusting, betrayal, mending. Hmm. Alis ka na diyan, kapatid.
Ano kasi nangyari sa emotion environment mo? Magician tsaka happy-happy. Tingnan mo, kahit yung happy-happy. Alam mo yung iba kasi yung happiness na sinasabi nila, pero iba kasi yung joy. Happiness kasi puwede maging temporary lang yan, eh. Imagine lalabas ganyan with friends, temporary happiness, ayan mag-party-party, shot-shot, but after nun, temporary lang yun. Pero iba kasi yung joy na kung saan na you have people that you can trust, you have people that you can depend on, na people na hindi ka huhusgahan, mga tao na hindi ka iiwanan sa ere, mga tao na kung saan kayang sabihin sa'yo kahit masaktan ka kung ano yung mali para maitama ka. Kumbaga para sa disiplina ng isang magulang sa anak, "Mahal kita kasi sinasabi ko sa'yo 'to." Yung tinatawag na tough love. Yung love na kung saan talagang majo-jombag ka ng very quick, majo-jombag ka ng very smooth. Pero ikaw yung magbe-benefit, eh, sa bandang huli. Kasi yung desire nila, yung, target nila para sa'yo is sabihin na lang natin na something that you really need, something that is necessary, something na magbe-benefit ka ng todo-todo. Yes, mahirap, masakit, pero kailangan. Ano ba yung hopes and fears mo? So we have here is the Five of Pentacles and message in a bundle. Five kasi is about action. Pentacle symbol of the earth, anything tungkol sa physical. Alam mo yung fear lang na parang security, eh, yung security hinahanap mo para stability. Wala na nga doon sa lugar kung nasaan pa yung stability, eh, kasi very shaky na nga, eh. Kaya ang dami sa hindi naman lahat, pero ang dami sa inyo in the House of Aquarius na in terms of finances, you know for a fact na parang nahihirapan kayo na mag-establish ng sarili niyo kasi andoon na ang dami ding linta. Ay Diyos ko, kapatid, ang daming linta sa paligid mo na ang alam lang is humuthot. And ano yung kapalit, 'di ba parang barya-barya. Kumbaga nagbigay ka ng tinapay sa kanila pero ang ending ang sa'yo breadcrumbs. Hindi mo deserve 'yun, Aquarius. You deserve better kasi wala namang nilikha ang Diyos na pang-putyo-putyo na parang, "Ay pang-ano lang siya, pang temporary, pang-ano lang 'to, for basic-basic lang 'to, so wag na natin masyadong pagbigyan ng aksaya ng panahon." No, hindi ka gano'n. Sabi nga, you are wonderfully and fearfully made by God. So my God, take note of that. You are that person. Hindi ka pang-putyo-putyo. Hindi ka na parang sabi nga nung hindi ka basta-basta, sabi nga nung pastor natin, kung sino. Hindi ka just. Don't fear that. Alamin mo yung kung ano yung value mo. Alamin mo kung ano yung what makes you unique, what makes you special. So naniniwala din ako na walang tao ang literal na parehong-pareho. Kahit ang kambal nga, eh, at some point meron silang may distinction sila. So take note na you are wonderfully and fearfully created by God. Hindi ka ginawa para pamputyo-putyo. Your possible future we have here is the Eight of Pentacles and why. Huwag mong hintayin na umabot sa point na made-drain ka ng mga nakapaligid sa'yo in terms of your resources. Huwag mong hintayin mapunta ka sa lugar o sa kamalayan o magising ka na lang isang araw na
Ay, wala na pala sila kasi wala na mahita sa akin. Wala na pala sila kasi wala na mahutwot sa akin. Wala na pala sila kasi wala na akong maibigay. Sabi nga nung isang artista eh, pag wa ka pera, earn na ka sa paningin nila. Huwag mong hintayin na umabot sa ganong punto. Huwag mong hintayin na iparamdam bigla nila sa'yo na ganun na ang tingin nila sa'yo. Unahan mo na. Binibigyan ka na ng warning ng universe. Unahan mo na para hindi ka bumalik doon sa pagkakataon na nagtatanong ka naman sa sarili mo, ano ba nagawa kong mali? Or bakit nila ako ginaganito? Let's break that cycle. Sirain na natin yung paulit-ulit na mga bagay na yan. Ano bang message kayo ng mga deities? We have your Mercury. Travel, see, communication, and a wish to adapt. In Greek mythology, kung tama ko, dalawa lang sila na pwedeng magpunta sa lahat ng realms, sa underworld, sa seas, tsaka sa sky. Kasi 'di ba, sa underworld si kay Hades 'yon. Poseidon is the seas. Tapos the sky kay Zeus. So besides kay Goddess Hecate, si Mercury or Hermes. Nga pala Roman pala 'to. Sa Roman, andoon na si Pluto kasi underworld, sa seas si Poseidon, tapos sa air si Jupiter. It's time that you reach out. Mercury is telling you to communicate. It's very easy, kapatid. Andoon na hindi mo alam kung ano sabihin mo, then tell what's really in your heart. Tandaan natin lahat ng emotions natin valid. But how we use that emotion, doon tayo magkakatalo-talo. Gagamitin ba natin yun para masira tayo? Or are we going to use it para makapag-communicate tayo ng maayos sa ibang tao? It is something that the universe needs you to understand. It is something that the universe wants to heal you with. Kung paano mo i-address yung mga bagay na to. Masakit, pero kailangan. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They're for guidance purposes. So use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na ating video. Kung nais niyo pong magpaset ng private reading or spell words, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng ating video. So, nais po na supportan para lumago po ang ating channel. Pwede po kayo mag-click ng join button sa baba, or you can click on the thanks button po, yung parang heart. Donations can be sent via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. So, Aquarius, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa Latin at Benguet kasama si Mikay Nunez. Keep safe and hope magkita tayo very soon. You take care.